So, magandang umaga mga kababayan, ano? So, pag-usapan naman natin ngayon yung kumpirmado na. Kumpirmado na sinabi ni Inday Sara Duterte na tatakbo ang kanyang ama na si Tatay Digong, si former President Rodrigo Rua Duterte. At ang dalawa niyang kapatid na si Paulo at saka si Baste, tatakbo ng senador. So guys, magandang laban yan. Napakagandang laban yan. Alam niyo kung bakit? Nag-iisip na yan yung mga kalaban nila. Kung ano na naman ang ipupukol sa kanila, laban sa kanila. Tandaan niyo yan guys. Ganyan yung politika. Ahadap ng butas yung kalaban, lalong-lalo na yung mga dihado, mag-iisip ng paraan niya na para hindi iboto ng tao o pabagsakin. Yan yung mga estilo ng mga politiko. Alam nyo guys, sa totoo lang, kahit anong gawin nila, lulusot at lulusot ang magkakapatid, mag-ama kung sakaling tatakbo talaga. Pero sa palagay ko, si Pangulong Rodrigo Duterte, baka hindi na talaga siya tatakbo. Para sa akin lang ha, kasi yan yung sinabi niya di ba, na tapos na siya, naging presidente na siya. So, ibig sabihin, parang yun na yung pinaka-level niya na naabot na niya. So, parang hindi na siya tatakbo. Pero kung tatakbo yung dalawa na magkakapatid, sureball na panalo yan. Alam niyo kung bakit? Sa tawag niyan, sa Mindanao, solid na solid ang boto nila. Ay, siyempre, sa Visayas, sabi natin na kalahati, sa Luzon kalahati. So, pasok na pasok, di ba? Pasok na pasok pa rin yan. Yung dalawa na yan. Kaya, nag-iisip na yan yung mga kalaban kung ano yan, nagtitimbang na yan kung sino ang kakampihan nila. Ayan, sa partido. Magtitimbang yan sila kung saan sila papanig, sa administrasyon ba o kay sa panig ng mga Duterte. Di ba guys, nasundan nyo ba ako? Kumpirmado na guys, ipapakita ko sa inyo yung balita rin na talagang kumpirmado na tatakbo talaga yung mag-ama. So guys, napakagandang laban yan. Hindi lang yan guys ang pagbasihan nyo sa magandang laban. Ang pagbabasihan nyo dyan mga kaibigan, yung mga nagawa nila. Talagang napakaganda talaga yung nagawa nila, lalong-lalo na sa Davao. Bakit guys? Alam nyo guys, kung halimbawa na hindi maganda yung nagawa mo sa probinsya nyo, sa lugar nyo, hindi yan mananalo. Pagtatakbo siya sa di ba, senador, di ba? Hindi yan mananalo. O bakit si Tatay Digong, di ba? Mayor lang yan. Bakit naging presidente siya? Kasi nga guys, maganda yung ipinapakita niya sa kanyang nasasakupan. Kaya patok na patok siya sa mga tao. 'Di ba? Doon 'yan. Yan yung sinasabi ko na sa gawa kasi tinitingnan 'yan. 'Di ba? Tandaan nyo guys. Si Pangulong Duterte, alam natin nagmumura yan. Pero, tatanungin ko kayo, lahat ba na nagmumura ay masama na? Di ba? Ilang tanong ko sa inyo, lahat ba nagmumura ay masama na? Ngayon, sabihin oo. Ngayon, may tatanong ko rin sa inyo, lahat ba na nagsisimba ay banal? Tanong ko lang guys sa inyo, lahat ba nagsisimba banal? Di ba? Kaya, ang titingnan natin, yung gawa ng isang politiko para sa ating bayan, hindi yung pangsarili ang iniisip. Hindi yung iniisip ay may kapangyarihan o kapangyarihan na sila ang namumuno ay medyo sikat na sila, ganito, ganyan, tinitingala na. Huwag nyo isipin yung tinitingala ka. Ni Pangulong Duterte, ang dami nagawa, pero ano ba yan? Pinagmamalaking niya ba ito nagawa ko ganito ganyan, ganito? Wala, di ba?
Doon mo na lang malalaman sa mga lugar-lugar yung mga pinagawa niya na ito pala yung napagawa niya. Grabe pala napagawa niya sa Pilipinas. Di ba? Kaya, sa palagay ko, mag-iisip na yan ang mga politiko kung kanino papanig. Di ba? Di ba guys, na sundan niyo ako? Mag-iisip yan sila kung kanino sila papanig. Di ba? Si ano nga nag-iisip pa. O, di ba? Si kapatid ni Bongbong na senador. Di ba? Si Amy Marcos. Di ba? Nag-iisip din yan kung kanino papanig, pero sabi niya, Duterte pa rin siya kay Sara. Kasi nga, medyo malabo na kasi pag sa kay Pangulong Marcos, yan ang totoo diyan. Malabo na kasi. Kasi unang-una, sa pangako ay napako. Hindi pala magpapababa ng bigas si Pangulong Marcos magpapababa ng bigas ang balos-los. Nakita niyo yung yung bigas na pinamigay, pinamigay, bininta na may pangalan pang Romualdez, di ba? Kung iisipin nyo, guys, kahit anong pambubulan nyo sa mga tao ngayon matalino na, tinitingnan nila yung taong marunong may pagpapahalaga sa bayan, di ba? Yun. Hindi na kayong bulag ang mga Pilipino kasi sa social media ba lang alam na namin kung ano ang tama na ginagawa nyo. Alam na namin kung sino ang kurakot at alam namin yung mga matatalas lang ng mga bunganga ninyo ang alam namin na pinapamukha nyo lang sa amin na maganda yung ginagawa nyo. Pero sa mata namin, puro lang kayo salita. Kaya doon kami sa taong kahit nagmumura, basta ginagawa nila ay para sa bayan, nakakatulong sila sa mga mahihirap, nakakatulong talaga sila, lalong-lalo na sa ating bansa. Kaya guys, alam na, kumpirmado na. Siyempre, Duterte tayo. Kasi, una-una dyan, kung pangit yung pamumuno nila sa Davao, bakit natin ibubuto? Di ba? Kung para sa Davao lang sila, tinitingala sila sa Davao, bakit nananalo sila sa buong bansa? Di ba? Sa buong Pilipinas, bakit nananalo sila? Ibig sabihin, kung maganda yung pamumuno mo sa kanilang lugar, ganun din yan ang pamumuno dito sa bansa natin sa Pilipinas. Ganun yan. Kasi nasanay ang mga pamilya na yan na ipinapamukha nila na maganda yung performance nila na para sa tao at sa bayan talaga. Di ba? Mas maganda pa nga nagmumura siya pero talagang mahigpit siya. Napakahigpit niya sa bayan natin. Parang ama natin yan. Na kapag ang ama walang disiplina, yung mga anak natin pariwara. Kung saan napupunta, barkada, sugal, mamamatay tao, lahat yan. Pag hindi mo disiplina ang iyong anak, ganun din yan sa presidente. Kailangan disiplinahin mo yung bayan mo para matuto sila o talagang sumunod sila sa iyo. Di ba? Kaya guys, napakagandang laban ito. Kaya solid ang Duterte. Yung mga kalaban ni Duterte, mag-iisip yan ng paraan kung paano pabagsakin, mag-iisip ng paraan kung ano yung kaso. Basta ganun na yan. Pero nagtitimbang na rin yan sila kung kanino papanig. Di ba? Mga kababayan. Kaya nyo, kumpirmado yung sinasabi ni VP Inday Sara na tatakbo yung magkapatid. Gulo na yan yung mga dyan. Nag-iisip na yung mga ibang mga politiko yan kung kanino papanig, guys. Sa totoo lang. Abangan natin mga kababayan.
Lahat sila raring na tumakbo eh. Si PRD, Senator. Yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, Senator. Si Sebastian Duterte. Nakahanda umanong tumakbo sa pagkasenador sa 2025 elections ang mag-aamang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Pag-amin ni Vice President Sara Duterte, kinukonsidera na ngayon ng kanyang ama ang pagtakbo sa Senado. Sa kabila ng mga naunang pahayag ng dating Pangulo, na matanda na siya at tapos na siyang maglingkod sa mga Pilipino. May katandaan na ako, tapos na ako nagsilbi sa buong buhay sa bayan ko, ang taong bayang Pilipino. Salamat po sa tulong ninyo at inyong pagbigay ng pangpalakas ng loob sa yung kanang paraon. Kaya ko na kaya na nilabanan ko lang. Lalo na yung krimen. Tapos na ako, retired na ako. Consistent ang dating Pangulo bilang isa sa pangunahing napipisil na ibobotong senador sa 2025 elections batay sa resulta ng senatorial survey ng Okta Research, Tangery App, Social Weather Stations at Pulse Asia. Samantala, kinumpirma din ng pangalawang Pangulo na inihahanda na si Mayor Baste sa posibleng pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. Habang siya naman umano ay babalik sa pagkaalkalde ng Davao City pagkatapos ng kanyang termino. Pangod, si Baste. So, 2028. Ginawa ang pahayag sa kanyang pagbisita sa Cagayan de Oro ngayong araw bilang panauhing pandangal sa ginanap na taunang OVP o Office of the Vice President Pride Reception kasama ang mga LGBT sa iba't ibang probinsya ng bansa. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.